Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Biblia at ang mga katotohanan. Sinasabi ng ilang tao, ang Biblia ay hindi batay sa siyensya at hindi rin batay sa mga totoong pangyayari, kaya hindi ito katanggap-tanggap. Kahit sa mga naniniwala sa Diyos, hindi sila sigurado kung ang Biblia ay totoo. Kaya hindi nila kayang magtiwala o tumanggap sa mga katuruan nito. Kaya una natin tignan ang 2 Timothy chapter 3 verse 12 para makita kung paano nabuo ang Biblia. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit, ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay ano? Kinasihan ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang Espiritu Santo at siya mismo ang gumawa ng Biblia. Muli nating tignan ang verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, sino ang nagsulat ng Biblia? Malinaw nitong tinuturo sa atin na ang Biblia ay isinulat ng mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya ang Genesis hanggang sa Revelation ay nasulat sa iba't ibang mga panahon. Habang ang ilan ay nasulat sa halos parehong panahon, karamihan sa mga ito ay hindi. Ang lahat ng nilalaman nito na isinulat ng Diyos sa loob ng mahabang panahon ay mga pinag-isang propesiya. Kahit na ang mga propeta ay nagmula sa iba't ibang mga lugar, may iba't ibang mga hanap buhay at nambuhay sa iba't ibang mga panahon, tinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia kung bakit naparito sa lupang ito ang sangkatauhan at kung saan tayo patungo. Dahil dito, nagsugo ang Diyos ng mga propeta sa bawat panahon. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Tinuturo sa atin sa 2 Timothy chapter 3 na ang Biblia ay nasulat alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang 2 Timothy chapter 3 ay nakarecord sa ibang bersyon gaya ng sumusunod. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likhong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya dapat nating maunawaan na ang mga salita sa Biblia ay nagmula sa Diyos. At ang mga ito ay hindi isinulat ayon sa sariling kaisipan ng tao. Pag binabasa ng mga tao ang Acts o ang mga sulat ng mga alagad sa Bagong Tipan, sinasabi nilang, hindi ba't isa lang itong liham na isinulat ni Pablo? May maling paniniwala na ang Biblia ay isinulat ng mga tao. Pero mula sa unang pahina hanggang sa huling pahina, ang siyang nagsulat ng lahat ng salita sa Biblia para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay ang Diyos, na nakakakita sa wakas mula sa pasimula. Dapat tayong maniwala dito. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dahil naglalaman ito ng kalooban ng Diyos para sa kaligtasan.
Huwag itong dagdagan o bawasan kailanman. Hinahayag ng Biblia ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan, propesiya, o sa pamamagitan ng mga sulat. May iba't ibang mga paraan. Gayunman, hindi natin dapat nakalimutan kailanman na nirecord ng Diyos ang mga ito para tulungan ng sangkatauhan na maintindihan siya at para mahanap nila ang katotohanan. Gayunman, hindi nag-iisip ang mga tao sa ganitong paraan, kundi nag-iisip na isa lang itong teksto na isinulat ng mga tao. Kaya binabaluktot nila ang kalooban ng Diyos na nasa Biblia. Sa kadahilan ng ito, habang lumilipas ang panahon, ang Kristyanismo ay humihina at ang salita ng buhay ng Diyos ay nawawala na sa buong Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika at sa buong mundo. Ito ay tunay na nakalulungkot. Tignan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 14. Sa chapter 3 verse 14 nasusulat, "Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ituring ang pagtatyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Binabaluktot nila ang Biblia. Sa ibang salita, binabago nila ang mga salita. Kung gayon, ano ang mangyayari sa kanila? Sa ikapapahamak din nila. Kaya't kayo, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito. Mag-ingat kayo. Ibig sabihin, magbantay kayo. Baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Gaya ng nakikita natin dito, ang Biblia ay hindi dapat nasapilitang bigyang kahulugan ng sinuman. Kaya dapat tayo makinig sa interpretasyon ng Diyos, ang may akda ng Biblia. Ayon sa Micah chapter 4, ano mang sinabi ng Diyos na gagawin niya sa mga huling araw? Tingnan natin ang propesiya sa Micah chapter 4. Ang mga salita ng Micah chapter 4 verse 1 ay nagsasabing, "At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol, at ang mga tao'y magpupuntahan doon. At maraming bansa ang darating at magsasabi, Hali kayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan." Kailan ito mangyayari? Sa mga huling araw. Sa mga huling araw, darating ang Diyos at ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Hindi tayo gumagawa ng mga bagong doktrina. Tinuturuan tayo ng Biblia na maling baluktutin ang mga salita ng Diyos. Muli natin tignan ang verse 2. Sinasabi dito, "Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem." Sa mga huling araw, dapat tayong matuto mula sa Diyos. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 28 na magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya? Kung gayon, paano ipinaliwanag ng Diyos na magpapakita sa ikalawang pagkakataon ang otoridad ng Biblia? Ang Biblia ay hindi isang katang-isip lang, kundi isa itong makatotohanang paglalarawan ng mga bagay na matutupad. Sinasabi ng mga tao, kinikilala ko ang otoridad ng Biblia, pero hindi nila ipinagdiriwang ang Paskwa na binabanggit sa Biblia, hindi ba? Ipinapangilim ba nila ang Sabat? Hindi. Sinabi ni Jesus, "Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi,
ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Lumayo kayo sa akin, kayong mga lumalabag sa kautusan. Hindi ba't itinakwil niya sila? Gamit ang kanilang mga labi, sinasabi nilang, dapat tayong maniwala sa Biblia, pero hindi nila ito pinaniniwalaan. Gayunman, hindi tayo dapat na maging katulad nila. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia para buksan ang daang patungo sa langit. Ituwid ang lahat ng ating maling gawa at takayin tayo sa kaligtasan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia? Kaya patunayan natin na ang Biblia ay totoo. Lumipat tayo sa Job chapter 26. Sa Job chapter 26 verse 7, nasusulat, iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig. Ang daigdig dito ay tumutukoy sa planetang Earth. Saan niya ibinitin ang daigdig? Sa kawalan. Ang pinakamahalagang punto rito ay na ang daigdig ay nakabitin sa walang laman na kalawakan. Ang aklat ni Job ay isinulat mga 3,500 taong nakalilipas. Ang katotohanan ito ay ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Job 3,500 taong nakalilipas. Ang batas ng universal na grabitasyon ay opisyal na nalaman noong mga 1687 sa pamamagitan ng isang siyentipiko na nagngangalang Newton. Kung gayon, ano ang iniisip ng mga tao noon tungkol sa Earth? Naniwala ang mga tao na ang lupa ay nabuo sa ibabaw ng isang higanteng elepante. Ang Earth ay bilog. Ang Earth ay nakabitin sa kalawakan. Ang bagay na ito ay hindi kapani-paniwala. Gayunman, ngayon, hindi ba't naniniwala na ang lahat na ang daigdig ay nakabitin sa kalawakan? Sa mga araw ngayon, lumilipad ang mga artipisyal na satellite sa kalawakan at kumukuha ng mga larawan ng Earth. Kagulat-gulat na hinayag na ito ng Diyos noon sa pamamagitan ng isang propeta 3,500 taong nakalilipas. Pero naniwala ba ang mga tao sa panahong iyon? Gamit ang siyentipikong kaalaman nila noon, hindi nila maisip na ang Earth ay nakabitin sa kalawakan. Gayunman, ano ang sinabi na ng Diyos 1,000 taong nakalilipas? Ang Earth ay nakabitin sa kawalan. Hindi ba't sa pamamagitan nito ay napatunayan natin na ang Biblia, ang salita ng Diyos ay totoo? Dahil ang Biblia ay nauna sa siyensya. Sa limitado nating kaalaman, hindi natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa mga tao sa panahong iyon na tanggapin ang katotohanan. Sinasabi nating may walang hanggang kaharian ng langit. Sinasabi ba ng Biblia na may kaharian ng langit o wala? Gayunman, hindi ito pinaniniwalaan ng mga tao. Sinasabi natin na may impyerno. Gayunman, hindi ba't nagdududa ang mga tao dito dahil hindi nila ito pinaniniwalaan na bibigo silang hanapin ang daang patungo sa langit. Ang mga tao ay nasa ganitong kahabag-habag at hangal na sitwasyon dahil hindi nila natutunan kung paano maiiwasan ang impyerno, hindi ba? Ang lahat ng salita ng Diyos ay nauuna ng 1,000 taon kaysa sa kaisipan ng mga tao at ipinaalam na ng Diyos ang katotohanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Job chapter 36 verse 24. Sa chapter 36, verse 24, nasusulat, alalahanin mong dakilain ang kanyang gawa na inawit ng mga tao. Napagmasdan iyon ng lahat ng mga tao. Natatanaw ito ng tao mula sa malayo. Verse 26, narito ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala. Hindi masukat ang bilang ng mga taon niya. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Ang ekspresyong pinapailang lang ay tumutukoy sa tubig na nagiging singaw at tinataas sa papawirin.
Ito ay nagiging mga ulap na bumubuhos bilang masaganang ulan. Makikita natin na nilarawan ng Diyos ang water cycle sa Job chapter 36. Sa mga araw kung kailan inisip ng mga tao na ang ulan ay tubig lang na bumabagsak mula sa kalangitan. Noong ika-17 siglo, ang sangkatauhan ay naging interesado sa water cycle at inayos ang teorya patungkol dito. Kaya ang salita ng Diyos ay laging nauuna sa siyentipikong kaalaman ng sangkatauhan. Kung ito ay nasusulat sa Biblia sa ganitong paraan, dapat tayo maniwala na ang Biblia ay totoo. Sa mga araw na iyon, tiyak na nagtanong ang mga tao, paano umaakyat ang tubig sa kalangitan? Hindi ko pa ito nakita. Marahil ay isa itong kasinungalingan. Hindi ako makapaniwala. Mga 400 hanggang 500 taon lang ang nakalilipas noong ika-17 siglo nang natuklasan ito ng mga tao. Gayunman, nirecord na ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta 3,500 taong nakalilipas, hindi ba? Ibinabahagi ko ito sa inyo ngayon dahil lahat ng nasusulat sa Biblia ay totoo at dapat nating itong paniwalaan. Sa panahong iyon, marahil ay hindi ito pinaniwalaan ng mga tao. Pero pagdating ng panahon, sasabihin ng lahat na totoo pala iyon. Tunay na nirecord ng Biblia kung ano ang mangyayari. Ngayon, magbibigay ako ng ilang katulad na halimbawa para sa inyo. Si Isaias ay isang propeta noong mga 700 taon bago dumating si Jesus. Sa Isaiah chapter 53, nakarecord ang tungkol sa Kristo na darating pagkalipas ng 700 taon. Tingnan natin ang Isaiah chapter 53 verse 1. Sinong naniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Prinopesiya ni Propetang Isaias ang tungkol sa isang partikular na tao na magpapakita pagkalipas ng 700 taon at siya ay tatanggihan ng sangkatauhan, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Verse 4. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sa ganitong paraan, hinayaan ng Diyos si Propetang Isaias na i-record ang lahat ng bagay na mangyayari pagkatapos ng 700 taon. Kung gayon, nangyari ba ang mga ito makalipas ang 700 taon? Ang lahat ay nangyari ng eksakto, gaya ng nasusulat. Patuloy natin itong tignan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayunmay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa ating mga pagsuway. Tingnan natin ang verse 8. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya. At tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Sa buhay ni Jesus, nangyari ang lahat ng eksakto
gaya ng inihula. Nilagay siya sa libingan ng isang mayaman na ang pangalan ay Jose. Bukod dito, sino ang kasama niyang ipinako sa krus? Siya ay ipinako sa krus na kasama ang dalawang tulisan. Hinagupit ba siya o hindi? Hinatulan ba siya ng di makatarungan o hindi? Nasugatan ba siya o hindi? Mula sa una hanggang sa huli, natupad ang lahat. Kaya mapapatunayan natin na ang Biblia ay naglalaman ng mga salita ng Diyos na isinulat ng maaga para mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap. Mapapatunayan din natin na ang mga salitang nakapaloob dito ay hindi katang-isip o imahinasyon lang ng isang tao, hindi ba? Hindi tayo kailanman dapat na magdagdag o magbawas mula sa Biblia. Kinikilala ang lubos na otoridad nito. Ito ay dahil ito ay mga salita ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang bawat plano ng kaligtasan nang walang kahit 0.001% pagkakamali. Paano masasabi ng mga hamak na tao na dapat itong maging ganito o ganoon? Tunay na tinupad ni Jesus ang mga salitang nasusulat sa Isaiah chapter 53. Sa Matthew chapter 27, verse 57, patunayan natin ang bagay na ito. Kinagabihan, dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na ang pangalan ay Jose. Dito, binibigyang diin ang pagiging mayaman nito na naging alagad din ni Jesus. Pumunta ang taong ito kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus at ipinag-utos ni Pilato na ibigay iyon. Kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya iyon ng isang malinis na telang lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan. Kaninong libingan ito? Iyon ay ang libingan ng lalaking mayaman na kanyang inukit sa bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at siya'y umalis. Natupad ba ang propesiyang nakarecord sa Isaiah chapter 53 makalipas ang 700 taon? Oo, ito ay natupad. Prinopesiya rin na ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama. Kumpirmahin natin ito sa Luke chapter 23. Luke chapter 23 verse 39. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan." Ngayon, ayon sa verse 39, sino ang ipinakong kasama niya? Ang isa sa mga kriminal. Ayon sa Isaiah chapter 53, ginawa nila ang kanyang libingan na kasama nino? Ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama. May 2 tulisan sa kanyang magkabilang panig. Inamin ng tulisan sa kanan ang kanyang mga kasalanan at sinabi kay Jesus, "Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sa kabilang banda, kinutya si Jesus ng tulisan na nasa kaliwa. Sa huli, ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama. At pagkamatay niya, nilagay siya sa libingan ng isang mayaman na ang pangalan ay Jose. Sa pamamagitan ni Propetang Isaias, nilarawan ng Diyos ang lahat ng gawa ni Hesukristo na magpapakita pagkalipas ng 700 taon. Kaya hindi tayo dapat na makinig sa mga hindi naniniwala sa Biblia, kundi tandaan na ang Biblia ay ang lubos ng salita ng Diyos at tiyak na matutupad. Kung alam ng mga tao, 3,500 taong nakalilipas na ang daigdig ay nakabitin sa kalawakan, sila ay lubhang matatakot. Gayunman, gaya ng napatunayan ng siyensya na nakabitin ang daigdig sa kalawakan. Sa lalong madaling panahon, hahayaan tayo ng Diyos na makita gamit ang mga sarili nating mata na ang langit at impyerno ay tunay na umiiral. Umaasa ako na walang mapupunta sa impyerno. Napakainit ng panahon kamakailan lang. Hindi ba't napakainit? Naging mahirap ang pang-araw-araw na buhay dahil sa mataas na temperatura. Isinasaalang-alang ang walang hanggang pagdurusa sa lawa ng apoy. Dapat nating mabilis na akayin ang lahat tungo sa katotohanan, kung saan sila makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan para hindi sila mapunta sa impyerno.
Ito ay dahil ang lahat ng nasusulat sa Biblia ay totoo. Kahit na tinuturo ng Diyos sa sangkatauhan ang katotohanan ito, hindi ito pinaniniwalaan ng mga tao. Kung mamamatay ako, mapupunta ako sa impyerno. Mapupunta rin naman doon ang lahat ng tao. Ano ang problema roon? Sila ang pinaka-kahabag-habag. Kaya ang lahat ng tao ay dapat na makaunawa ng tama sa Biblia at maniwala na tiyak itong matutupad. Lumipat tayo sa John chapter 19. Ang propesiya sa Isaiah chapter 53 na nagsasaad na si Jesus ay masusugatan ay natupad din. John chapter 19 verse 33. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, ano ang ginawa ng isa sa mga kawal? Tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay at nalalaman niya na siya'y nagsasabi ng totoo upang kayo rin ay maniwala. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Kahit isa mang buto niya'y hindi mababali. Ang propesiya ay natupad. At sinabi rin sa isa pang kasulatan, titingin sila sa kanya na kanilang tinusok ng sibat. Ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salitang nasa Isaiah chapter 53. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tila naglakbay si Propetang Isaias gamit ang isang time machine sa panahon ni Jesus. Nasaksihan niya ang lahat ng bagay at nirecord niya ito 700 taong nakalilipas. Dapat nating tandaan na ang Biblia ay may mga ganitong katangian. Kaya si Jesus na pumarito 2,000 taong nakalilipas ay nagturo din sa atin tungkol dito. Tingnan natin ang Luke chapter 24 verse 25. Chapter 24 verse 25. At sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta." Mas magiging madali kung lubos nilang pinaniniwalaan ito, pero nagduda sila. Kaya sinabi ni Jesus, "O napakahangal naman ninyo. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan." Dapat tayong lubos na maniwala sa anumang nakasulat sa Biblia. Hindi natin kailangang mag-alinlangan. Patunayan natin ito sa Matthew chapter 26. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 51. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nag-unat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamatay. O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat na mga anghel? Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari?" Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa Biblia? Hindi ba't kinilala niya na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay mula sa Espiritu ng Diyos at tiyak na matutupad? Ang ibig niyang sabihin ay, kahit na gawin mo iyan, matutupad pa rin ang propesiya. Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Sa pamamagitan nito, maiintindihan natin na ang mga propesiya sa Biblia ay tiyak na matutupad. Hindi ba? Kung gayon, ano ang sinasabi sa Revelation chapter 21 tungkol sa kaharian ng langit? Tinuturo sa atin ng Diyos na hindi na magkakaroon ng kamatayan, ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man o ng kirot man, at na ang mga bagong kagalakan ay malilikha araw-araw. Sa gayon, ang ating mga buhay ay mapuno ng kagalakan.
Hindi ba niya tayo ginising sa katotohanan ito? Sa Revelation chapter 22 verse 4 hanggang 5, paano nito sinasabing tayo ay mabubuhay sa langit? Sila'y maghahari magpakailan paman. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa mga bagay na mangyayari. Napatunayan natin na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay tiyak na mangyayari. Ang walang hanggang kaharian ng langit, ang bagong langit at bagong lupa ay malapit na. Kaya huwag tayo kailanmang mawalan ng pag-asa para sa langit. Kahit na ipinakita ni Satanas ang kadakilaan ng lupang ito, hindi ba't napagtagumpayan ni Jesus ang tukso? Ipinakita sa kanya ni Satanas ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabing, magpatira pa ka sa akin. Sinabi niya kay Jesus na magpasakop sa kanya. Pero ano ang sinabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi natin dapat nasambahin sa lupang ito ang kayamanan, katanyagan, ni kaalaman. Ang Diyos lang ang dapat nating sambahin. Sinasabi ng Biblia na tunay na umiiral ang langit at ang impyerno. Umiiral ang kaharian ng langit, gayon din ang impyerno. Kaya hinihiling ko sa inyo na magsikap na ibahagi ang maganda at mapagbiyayang salita ng Diyos sa ating mga pamilya, mga kaibigan, mga kakilala, at kapwa, para mapuno ng biyaya ang taong ito. Ang mga kapamilya natin sa Zion na nagpapanatili ng pananampalataya sa gitna ng iba't ibang mga hamon, manatili tayong malakas. Maalab na hinihiling sa bawat isa sa inyo na maging mga anak ng langit. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.